Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Yung mga kababayan natin dyan naka-work permit na nakabase sa LAMIA na low wage ang trabaho. Kamusta kayo guys? I think, no, kaya yung isa sa mga grupo ng mga workers dito na medyo, I would say, hirap sa current conditions ngayon ng immigration sa Canada. I see two reasons for this. First, syempre, alam niyo naman, nagiging lalong stricto pa ang IRCC sa pag-i-issue ng mga LAMIAs. So, it's a little bit more tedious. Ibig sabihin, medyo mas discouraging, no? For employers to secure LAMIAs. For those who might not know, kailangan po muna makakuha ng mga employer ng LAMIA bago sila makapag-hire ng mga temporary foreign workers. So, syempre, kung halimbawa, kailangan na i-renew ang inyong work permit o yung LAMIA ninyo mag-expire, kailangan mag-secure ng bago. Isa yan, syempre, I'm sure sa mga iniisip ninyo, no? Na kung makakakuha pa kaya muli ako ng LAMIA, gaano ba kabilis yan? Pangalawa, patungkol naman, no, yung low wage positions and your pathway to permanent residency. I know it's not easy. And later on, I will share with you a soundbite from immigration lawyer Ludang Zalan. Nasabi niyo lang po ito dun sa episode namin kanina, yung huli naming episode, pero sa bandang dulo na, no, I want to repurpose that clip, ikakat ko yun later on and share with you. There, sinasabi niya yung kumbaga PR prospects na nakikita niya for low-wage workers sa panahon ngayon. Okay, anyway, dahil nasa low-wage LAMIA ang ating pinag-uusapan, alam niyo naman, every quarter po ina-update ng Statistics Canada yung unemployment rate, okay, ng mga tinatawag na CMA. Bago ko magkamali, teka, yung CMA ay Census Metropolitan Areas. Okay? So, every quarter na update yan at dyan po pinagbabatayan kung ang isang lugar ay pwede pa ma-issuehan ng mga low-wage LAMIAs. Kapag po ang unemployment rate ay 6% pataas, automatic i-refuse ang kahit anong application for a low-wage LAMIA. Okay? So, based on the latest data uploaded sa canada.ca yesterday, April 10, 2026, meron pong tatlong lugar kung saan mula before April 10 ay pwede pa mag-issue ng low-wage LAMIA, yung unemployment rate tumaas, nag-breach ng 6% pataas, kaya ngayon, tigil muna ang pag-issue ng low-wage LAMIA sa mga lugar na ito. Okay, so this will take effect April 10, itong policy na ito, April 10 to July 9. Okay, ayan ang nakasulat dyan. So, things can change, the situation can change after July 9. Basta for this quarter, these 10 areas, again, tigil muna ang processing ng low-wage LAMIA. Isa-isahin natin ang mga ito. Okay, una, Halifax, Nova Scotia. Ito po yan. From 5.2% tumaas to 6.1% ang unemployment rate. Pangalawa, ito po, Moncton, New Brunswick, 5.5% nung nakaraan. Ngayon po, ang laki ng tinaas ng unemployment rate, 7.4%. So again, tigil muna ang low-wage LAMIA dyan. Pangatlo, St. John, New Brunswick. Kasi nung last quarter, medyo malapit na siya sa 6% rin 5.8%. Ngayon, tumawid na, napunta na talagang 6%. Okay, pang-apat, Fredericton, New Brunswick, from 5.2%, ngayon ay 6.5%. Okay, apat na po yan. Pang-lima, ito. The past half year, ito po, ay nakakapag-issue ng low-wage LAMIA, pero ito, yung Drummondville, Quebec, ang laki rin ng tinaas ng unemployment rate. Okay, so from 5.6 last quarter, it is now 7.3%. So no low-wage LAMIAs there for the meantime. Okay, pang-anim, Montreal, Quebec. Okay, 5.5%. Tumaas na naman to 6.8%. So tigil din muna dyan. Kasi yung last time, isa yung Montreal, no? Sa mga biglang nagbukas for low-wage LAMIA. So, ang nakikita natin dito, wala. Balik-tigil muna ulit sila. Okay. Ang pang-pito, Kingston, Ontario. There you go. 5.6%. Ngayon po ay 6.2%.
Okay? Pangwalo, Peterborough, Ontario also. 6.3% na po ang unemployment rate dyan. And then, ito, Winnipeg, Manitoba. Naku, alam ko marami mga kababayan tayo nandyan. Winnipeg, sakto, nandun sa threshold na 6%. Okay? So, wala munang low-wage Lamia dyan. And lastly, ayun, Vancouver in British Columbia. Yan, Vancouver. Kasi nga, halos nasa border na rin siya the last time, 5.9%. Now, the unemployment rate there is 6.5%. Again, we are only talking about the 10 areas kung saan nitong last quarter, okay, ay pwede pa mag-process ng low-wage Lamia. Ngayon, ay tigil muna. Okay, pero kung titignan niyo yung data, syempre, more than 10 areas right now. Way more than 10 areas ang mga lugar kung saan talagang tigil muna ang Lamia. Pwede nyo pong puntahan ang website na ito. Ayan, sa canada.ca. I-google nyo lang tong refusal to process a labor market impact assessment application and you can see this for yourselves. I-clarify lang po natin, hindi naman po ibig sabihin na bawal na ang Lamia dyan. Low-wage Lamia lang ang i-refuse na i-process. Kung gusto ng isang employer talaga mag-hire ng temporary foreign workers sa mga lugar na yan, kailangan ang i-offer nila na sweldo ay considered high wage. There's a different table for that. Okay, sa canada.ca mahahanap nyo rin yan. Pa-process lang po kung yung kanilang application makita ay mataas yung pasweldo. Or rather, ano yan median wage yung pinagbabatayan. Kailangan median wage pataas. Okay? Dadagdag ko na rin. Baka hindi nyo po napanood itong episode ko na ito with Miss G, si Miss Geraldine Villarreal, a few days ago, yung medyo may sakit ako. Okay? We shot this episode and talked about recent changes, okay, sa rules pagdating sa processing ng Lamia. Panoorin po ninyo dyan at malalaman ninyo kung bakit pinahigpit pa yung requirements for employers, okay, bago sila ma-issuehan ng mga low-wage Lamias. Kumbaga, isa po naalala ko dyan, yung pagpapahaba nung job posting time. Dati po, isang buwan, 1 month, kailangan ipopost muna. So, waiting time yan bago i-process. Ngayon, dinoble, 8 weeks na. So, mas matagal pa lalo ang hihintayin. Yung pangalawang change dyan, kailangan patunayan talaga ng husto na ngayon ng employer na sinubukan itong mag-hire ng kabataan to fill up these low-wage positions. Okay, again, balikan nyo na lang po yung discussion natin with Miss G sa episode na yan. It was just a few days ago. Now, I will bring you to the soundbite na sinabi ko sa inyo from Attorney Lou. I asked him earlier. Dahil nga, ito, di ba, may paparating po na may inaasahang changes sa express entry. Salukuyan po kasing nakikipagkonsulta ang IRCC sa mga pinopropose itong changes. Panoorin yung episode ko lang kanina, no? Maybe these changes will happen next year. Klaro po dun kasi sa mga proposed changes na priority talaga ngayon ay yung mga high-skilled, high-paying jobs para ma-PR. So, ang tanong ko dun kay Attorney Lou kanina, so ano nakikita mong chance ngayon ng mga low-wage workers when it comes to finding a PR pathway? Ito po ang kanyang sinabi. Anong kinalalagyan nila ngayon, generally speaking, sa immigration policy ng Canada? Ano ang chances nila ngayon ba nakikita mo, yung mga low-skilled workers natin, yung mga tier 4-5, ganyan, no? Tier 4-5 talagang halos wala na talaga, sad to say. You know, ang daming lumalapit sa akin and, nakakaubos ng puso na paano ko ba sasabihin sa kanila na sobrang hirap nito, that their only way to fight at this point is to buy more time. Siyempre, ang hirap niyan kung sinama na nila yung mga pamilya nila na alam naman natin, in order for the spouse to benefit from spousal open work permit, kailangan tier 0, 1, 2, 3 ka, diba? So, napaka-problematic ng situation nila. And alam natin ito yung mga pains ng reforms na ginagawa nga since 2025. Because Canada needs to rebalance and to refocus its immigration policies. Even you're talking about even outside the express entry system, like sa mga provinces, mga ganun pa rin sila. Yeah, outside the provincial nominations na meron pa rin na mga streams and very limited na sila compared to, say, for example, 2 years ago. Ang problema na nakikita ko is yung mga pilot programs na nakafocus sa tier 4 and 5, sobrang sarado na.
Yung agri-food pilot, for example, caregiver stream is suspended, etc., etc. Yung Atlantic immigration, na-cut yung numbers, di ba? Alam naman natin, hindi na-cut siya in terms of like, hindi siya sumama dun sa growth overall ng economic numbers. Tapos, kung titignan mo naman sa provincial nomination, nakafocus din sila sa mga high demand, high skilled. Right. Nag-rebalance sila actually. Pansin natin yan in the last 1 to 2 years. Ay, okay. O guys na, real talk lang yan. Yan po Yeah. talaga ang kasalukuyang nangyayari. No false hopes here. Okay, so there it is. Yan lang po, no? Real talk talaga, sabi ko nga. Kaya kayo pong mga low-wage workers na kababayan natin dyan, kamusta kayo? If you have any concerns, put them down there in the comment section and I will try my best. I'll see what I can do. If pwede po natin, i-address yung concerns nyo na yan. Okay, I will end this episode here. See you guys in the next one. Bye!